ang mga tao, mga lost souls sa paanan ng ating Panginoon. And then, kailangan natin ma-cultivate ang ating pag-ibig. Amen? Ating love. And also, kailangan rin i-cultivate natin ang ating forbearance, yung pagtitiis natin. And also, dapat ma-cultivate rin ang ating hope na in the future, marireach natin yung dynamic, Christ-centered church. Amen? Amen po ba? Are you with me? Nakuha niyo po ba? So, a vision is our goal to achieve. Our mission is our strategy, our plan to achieve a dynamic, Christ-centered church. Amen? So hopefully po, sa series po natin, sa sermon series po natin, ay mas lalo natin makultivate ang ating love. Lalo natin makultivate natin ang ating pagtitiis. Kasi di ba, sabi nga, mapupuno rin yung balde. No? Pero as part of our DNA, in our ministry, kahit napupuno ang balde, meron tayong pagtitiis. At meron tayong pag-asa that someday God kingdom will be expand and proclaim. Amen? Amen po ba? Kasi kung wala magtitiis, mga kapatid, kawawa naman yung iba na hindi pa nakilala si Lord. Amen? So last Sunday po, Pastor Mads start with cultivating, no? Talagang tinapik ni Pastor ang heart. So ano po ba yung ibig sabihin ng cultivate, no? Pag-aralan po natin. So according to the dictionary, no, Merriam Dictionary, ang sabi po, cultivate means is to prepare and use for the raising of the crops, to loosen, no, to break up the soil about, no, yung sino po ba yung nagga-gardening dito? Na, di ba? Yung naalala ko noon nung high school, no? Sa high school kasi sa panahon namin, iwan ko lang sa panahon ng iba, na kasi nga gadget na yata, no? Sa amin, pagandahan ng napapansin ko kasi nung kabataan natin, talagang kuhan tayo, parang nainggit ako sa classmate ko, ang ganda ng sinisira ko yung mga tanim. No? Kasi maganda yung cultivation ng lupa. Kaya maganda yung tubo ng halaman. No? And also, cultivate means is to advance the growth of cultivate vegetables, to improve by labor, to improve care, no, to improve your study, further encourage. Yan po yung ibig sabihin ng cultivate. And also to seek the society up, make friends with looking for influential people to cultivate as friends. No, ang meaning po rin niya is to prepare and use for crops or gardening. Dig. Tingnan niyo po yung salitang dig. Talagang dinidig. Tiniturn. Wino-work, prepared, and guard, and try to acquire, develop, or nurture. So yun po ibig sabihin. So marami po yan. Kapag sabihin natin cultivate, there's a lot. Basta ang pinaka-point doon sa cultivate is talagang i-dig up mo. No? Siguro may ugali ka sometimes na parang natitisod yung kaibigan mo, yung family mo. Dapat i-cultivate mo para mas lalo mong maayos. Kasi we are the ambassador of Christ. Kasi kung hindi ka buhay patotoo sa iyong sarili, mahirapan kang mag-invite sa church. Amen? Parang tahimik kayo, no? Amen, Pastor? Amen. Praise the Lord. So ngayon po, we will talk about, again, cultivating. But now, we will talk about cultivating our soul. Amen? So pakisabi po, soul. Amen. So kailangan natin i-cultivate ang ating soul so that we can lead people to a genuine relationship with our Lord Jesus Christ. Kasi ang mangyayari, kapag ang kaluluwa natin, mga kapatid, ay hindi buhay patotoo, sasabihin nila, hindi ako atin dyan sa church nyo. Amen. Ang daming Karen. Kilala niyo si Karen? Kapag English pala, Karen pala. Hindi Marites. Ha?
And also po, bilang mga Kristiyano, kumustahin natin ang ating mga puso because I know most of us, we've been a lot of things last year. Amen? Amen? Sino po bang last year, meron ring mga pinagdadaanan na nagtagumpay? Taas ang kamay. Amen. Paano ba yung hindi nagtaas ng kamay? Anong nangyari? Hindi ba kayo nagtagumpay? Amen. Kumustahin po natin ang ating soul o puso. Mamaya po i-explain po natin bakit anong relation sa soul and heart. No, I believe po, I believe that all of us here ay meron tayong mga pinagdadaanan na masaya last year, no? And also, kaunting kalungkutan kasi part of our life yung kalungkutan. Sabi nga sa Bisaya word, ang mga problema lamas sa kinabuhi. Mas sila kasabot sa mga hindi Bisaya, no? Ang problema daw is anong Tagalog diyan? Spice, no? Our problem is sangkap sa buhay natin. Sangkap. Ingredients sa English. Amen. But glory to God, mga kapatid, because we survived last year. Amen. Yung iba po hindi po sila nag-survive. No? Yung iba po they end their lives. Amen. Meron tayo yung kilalang artista doon sa Pilipinas. Napakayaman, napakasikat. But why? Kaya glory to God, brothers and sisters, because we survive. Despite of our problems, despite of our struggle, despite of our circumstance last year, nagtagumpay po tayo. At hindi lang po tayo nagtagumpay, but hindi lang tayo na-survive, but also we strive. Amen? Amen po ba? Gusto niyo po bang magtagumpay this year? Once again? Amen. Kung amen po kayo, bigyan po natin ng glory si Lord. Amen. So, and also po, as a Christians, it's very important to us that our soul is cultivated so that we can advance the kingdom of God and the community.